Minsan ba feeling mo tahimik ang buhay mo spiritually? Parang nagpe-pray ka naman, nagsisimba naman, pero may part sa'yo na parang, Lord, nasaan ka? May mga panahon talagang parang ordinary lang lahat. Pero ang totoo, pwedeng dun mismo kumikilos ang Diyos kapag dumating ang Espiritu ng Diyos. Sa Acts 2, makikita natin ang isang napakalaking turning point sa buhay ng mga disciples. Nasa isang lugar lang sila, naghihintay. Hindi nila alam exactly paano kikilos ang Diyos. Pero habang sama-sama silang naghihintay at nananalangin, may nangyari na hindi nila inaasahan. Biglang nagkaroon ng malakas na tunog na parang hanging umiihip. At napuspos sila ng Holy Spirit. Hindi ito simpleng emotional moment lang. Ito ay paalala na ang presensya ng Diyos ay kayang baguhin ang takot at maging tapang, at ang ordinaryong tao maging daluyan ng pag-asa. Key points. 1. Kumakilos ang Diyos kahit naghihintay tayo. Bago dumating ang Holy Spirit, naghihintay muna ang disciples. At minsan, iyon ang pinakamahirap gawin sa buhay natin kapag gusto mo nang magkaroon ng breakthrough, kapag gusto mo nang masagot ang prayer mo, kapag gusto mo nang maramdaman ulit ang presence ni Lord. Pero pansinin mo ito, habang naghihintay sila, hindi sila umalis sa presensya ng Diyos. Minsan akala natin walang nangyayari dahil tahimik. Pero sa heaven, may hinahanda na pala ang Diyos. 2. Ang Holy Spirit hindi lang para sa perfect na tao. Ang mga disciples noon may fears din, may doubts din. Minsan hindi rin nila maintindihan ang plano ni Jesus. Pero sila pa rin ang pinili ng Diyos. Nakaka-encourage isipin na hindi requirement ang perfection para gamitin ka ni Lord. Ang kailangan lang ay willing heart. Kapag dumating ang Holy Spirit, binibigyan niya tayo ng lakas magmahal, magpatawad, magpatuloy, at magsalita ng katotohanan with grace. 3. Ang presensya ng Diyos nakikita sa transformed life. Pagkatapos mapuspos ng Holy Spirit ang disciples, nagbago sila, dating takot. Ngayon matapang, dating nagtatago. Ngayon handang magbahagi tungkol kay Jesus. Ganito rin kumikilos si Lord sa atin ngayon. Hindi man dramatic palagi, pero unti-unti niyang binabago ang puso natin. Mas nagiging patient, mas mapagpatawad, mas may peace kahit mahirap ang buhay. Iyon ang isa sa pinakamagandang evidence na kumikilos ang Diyos sa isang tao. Reflection. Baka today pagod ka na emotionally. Baka matagal ka nang naghihintay ng pagbabago. O baka tahimik ang season mo ngayon. Pero tandaan mo ito, hindi tahimik ang Diyos, kahit tahimik ang paligid. The same Holy Spirit na kumilos sa Acts 2, siya rin ang kasama mo ngayon. Kapag wala kang lakas, siya ang magpapalakas. Kapag magulo isip mo, siya ang magbibigay ng peace. Kapag feeling mo hindi ka sapat, siya ang magpapaalala na mahal ka ni Kristo. Hindi mo kailangang pilitin maging perfect bago lumapit sa Diyos. Lumapit ka lang at hayaan mong baguhin ka niya araw-araw. Wisdom points. 1. Habang naghihintay, manatili sa presensya ng Diyos. Minsan ang waiting season hindi punishment, preparation pala. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Psalm 27-14 KJV. 2. Ang Holy Spirit nagbibigay ng lakas sa ordinaryong tao. Hindi mo kailangang maging super spiritual para gamitin ni Lord. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Acts 1:8 KJV. 3. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa puso. Kapag kasama mo si Jesus, may gradual transformation na nangyayari. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17 KJV. Short prayer. Lord, salamat dahil hindi mo kami iniiwan kahit sa tahimik at mahirap na seasons ng buhay. Kapag napapagod kami, palakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Tulungan mo kaming manatiling malapit sa iyo habang naghihintay. Baguhin mo ang puso namin araw-araw para mas maging katulad kami ni Jesus. Salamat dahil mahal mo kami hindi dahil perfect kami, kundi dahil puno ka ng grace at mercy. In Jesus' name, Amen. Concluding call to action. Kung may season ka ngayon ng paghihintay o pagod, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Patuloy na kumikilos ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang buong picture. And if this devotional encouraged you today, share mo rin ito sa someone na kailangan makarinig ng pag-asa at paalala ng presensya ng Diyos. Hallelujah! To God Almighty be all the glory. In Jesus' name, Amen. God bless you.